Nagbabalik ang masaganang buhay. Ako po si Berlyson para sa ating Feature Plant of the Week. Ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo ang simple at madaling pagtatanim ng Taiwan pechay sa mga bote ng mineral water. Ang iba po dyan, ang tawag nila ay pak choy. Hali po kayo, samahan nyo ko. Magtatanim tayo ng Taiwan pechay o pak choy sa mga bote ng mineral water. Ang Taiwan pechay o pak choy ay membro ng Cruciferous vegetable family na mayaman sa iba't ibang nutrients na maraming benepisyo sa ating kalusugan. Mayaman sa vitamin C, vitamin K, vitamin E. Gayon din ang pagkakaroon ng mataas na beta-carotene at selenium. Ang leafy greens na ito ay may hatid na kombinasyon na antioxidant na tumutulong upang protektahan ang mga selula ng ating katawan mula sa pagkasira at nakakatulong upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng chronic disease gaya ng cancer. Mataas din ang kanyang fiber content na nakakatulong sa digestive health at pag-iwas sa colon cancer. Ang nutrient profile nito ay may malaking tulong din sa pagpapalakas ng ating buto dahil sa taglay nitong calcium at phosphorus. Gayon din ang pagkakaroon ng healthy cholesterol level. Nakakapagpalakas din ang Taiwan pechay o pak choy ng resistensya ng ating katawan dahil may mataas siyang antas na vitamin C. May taglay ding vitamin E na panlaban sa oxidative stress at pampaganda ng kutis. Mayaman din ang Taiwan pak choy o pechay sa vitamin A na mahalaga upang mapanatili ang pagkakaroon ng malusog na mata at malinaw na paningin. Nakakatulong din sa kalusugan sa ating puso dahil sa taglay na potassium. Nagpapausay din at nagpaparegulate ng ating blood pressure. Ilan lang po yan sa napakaraming taglay na health benefits sa ating katawan ng Taiwan pechay o pak choy. So ngayon ay magpupunla tayo ng Taiwan pechay, no? Yung iba tawag nila dito ay pak choy. Pero base sa seeds nating nabili, ito Taiwan pechay. So ito po yung ating lupa na gagamitin, no? Buwagag na lupa. Kukondisyon po natin, buwagag natin, itiling natin, ano? Gambulin. Yan, so dapat po ay buwagag yan. Pag nabuwagag na, ikalat nyo po ng ganito, ipantay ninyo. Ito po yung pagpupunla, tapos tatanggalin po yung medyo buo-buong lupa. Yan, kagaya po ito buo-buo, tatanggalin nyo po yan. Tapos itong ating seeds, ano, ay buksan na natin. Yan, ating Taiwan pechay. Kuha tayo ng kanyang seeds, nakabalot pa siya, oh. Atin to. Yan. So yung pong seeds, ang dami po niyan, no? Sobra-sobra po yan. Pwede nyo pong gamitin yan kahit 3 beses kayo magpunla. Marami po kasi yan. Kung tayo ngayon, lagay natin sa ating pahala ditong seeds. Ayan. So ito lang po, napakarami na nito, no? Natin nyo po. Ayan. So halos 1/3 lang ang ating kiluwa. Pagkakuha ganyan ay ibubudbud nyo lang po, no? Yung seeds dito sa palibot nitong ating pinagpupunlaan. Yan, ikalat nyo po lang ganyan. Yan. So yan, simple-simple po yung pagpupunla. Tapos maglagay po tayo ng natural at organic na pataba, no? Vermicast po yung ating gamit bilang kanilang paunang pataba. So, ito po yung ating vermicast. Tatakpon po natin, no? Yung mga seeds. Pagkalagay po ng ating mga seeds ay bahagya lang po silang diligan, no? Iwisik-wisikan lang po ng ganito. Ayan. Wisik-wisik lang po ng ganyan, ano? Every morning, wiwisik-wisikan lang po yan. Ayan. Yan lang po ang pagpupunla. Ayan. Huwag nyo pong pakatodong
basain, baka po maipit sila, no? Dapat wisik-wisik lang po ng ganito. Kalahating tabo po yan, kalahating tabo po yan. Pwede nyo pong iwisik. Kung may mga pusa po sa inyong lugar, so maglagay po kayo ng ganitong parang screen, ano? Pangharang po. Kasi kapag hindi nyo po nilagyan ng pangharang na ganyan, may posibilidad po na dumumi dyan yung mga pusa. So yan, atin sila ng screen. At ayain po natin ngayon tuwing umaga didilagan natin. After ano lang naman po yan, 5 days to 1 week, kaya mag-sprout na po yan. After 10 days ng ating pagkakapunla ng ating Taiwan Pechay, ito na po yung kanilang laki. Yung iba po yung tawag dito ay pak choy, no? So yan po, ready to transplant na po yan. So yan po ay magta-transplant tayo ng ating pak choy o Taiwan lettuce. Kahit po itong tulos na ito, walang po kayo ng ganyan. Yan, nakikita nyo po, no? Dapat po kasama yung ugat. Sa isang bote ng mineral water ay isang punla lang po, no? Isang halaman ang ating ilalagay. So yan, isa, to, iyan. Lalagay tayo ng isang ating halaman sa bawat bote. So ito pong ito, kita nyo po, kasama po yung ugat, no? Ugat na yan. Yan, so ibaon nyo lang po yan sa lupa. Ano, no? Gumawa kayo ng hole, tapos ganoon. Yan. So, ito po, no? Yan, ito, kita nyo po yung ugat kasama. Yan. So, yan. Ito naman. Ayun. Dapat po yung gandun sa kanyang daon, no? Ayan. Yun. Ito pa. Alright. So, yan po yung ating bagong transplant na pak choy o Taiwan Pechay. Yan, sa mga bote po ng mineral water. Sa mga bote ng soft drinks, pwede rin po kayong magtanim ng ganito. Yan. Yan. After 20 days, so ito na po yung ating mga tanim na pak choy, ano? Pwede ka na pong umarbes within 20 days. Hanggang 30 days po, pwede pang palakihan pa yan, ano? Pero itong ating mga tanim nito, 20 days old pa lang po sila. Tingnan po ninyo at napaka gaganda na. So yan po, ang gaganda na nila, oh. Nakatanim po yan sa mga bote ng mineral water, ano? Sa bandang doon po ay hindi pa ganong kalakihan dahil hindi ko po agad na i-transplant yan. Ito yung mga to ay nasa ano pa lang po ito, no? Mga 12 days. So yan, mga 12 days pa lang yan. Yan. Ganda po nila ng ating mga tanim na pak choy. Yan. Dito sa kabilang side, so yan po. Yan. Halos pantay-pantay po yung kanilang laki. So ito yung una nating na-transplant. Ito, 20 days na ito. So yan po ay harvest tayo, no? Ating mga tanim na pak choy. Tayo po ay gagawa ng masarap at masustansyang veggie salad. Mula po din sa ating mga tanim na pak choy. So gan po itong ganitong tools. Gugupitin lang po, no? Yan, yan. Kita nyo po, ang ganda, no? Ayan, tignan nyo po, ang ating na-harvest. So ito pa yung ating i-harvest. Ikakat lang po yung mismong puno niya. Ayan. No? Tataba po, tignan nyo po. Ang gaganda. Ating na-harvest. So ito po, no? Dalawa lang ating in-harvest. Enough na ito sa ating gagawing pak choy veggie salad alam magsasakang reporter. Napakataba po, no? 20 days old pa lang po itong ating mga tanim na ito at pwede natin isagad dyan ng hanggang 1 month. Sa ganoon ay mas malaki pa. Pero sabi nga gaya ng banggit ko, 20 days pwede ka nang humarbes ng tanim na pak choy. Simpleng-simpleng alagaan at patubuin. Hali po kayo, samaan niyo ko
gagawa tayo ng masarap at masustansyang veggie salad mula dito sa ating bagong harvest na pak choy. Veggie salad alam magsasakang reporter. Ito po yung kumpletong sangkap ng ating gagawing masarap at masustansyang veggie salad alam magsasakang reporter. Okay, yung ating bida, ating bagong harvest na Taiwan pechay o pak choy. Tapos itong aking kinadkad na carrots, kinadkad na radish o labanos, at ang ating sesame seeds. Ito naman po yung kanyang vinaigrette dressing. Una po ay ang rice vinegar, toyo, bawang, sesame seeds, truffle oil at honey. So yun po ang kabuuan ng sangkap, vinaigrette at dressing ng ating gagawing masarap at masustansyang veggie salad ala magsasakang reporter. So ngayon po simulan na natin ang paggawa. Ano po yung ating bida, ating Taiwan pechay o pak choy. Lalagay po natin sa isang mangkok. Ayan. Ayan. Sunod ay ang carrots. Ano? Itong ating kinadkad na carrots. Ayan. Sunod ay ang radish o labanos. Yan, kinadkad din po yan, ano? So ngayon po, ipaghaluhaluin natin to, ano? I-mix natin. Yan. Mix natin mabuti. Alright. Sunod natin ilagay yung ating sesame seeds sa ibabaw. Yan. Alright. Okay, sunod natin gawin ngayon yung ating vinaigrette o dressing. Una po yung ating rice vinegar. Ayan. Sunod ay ang toyo. So pinagsasama-sama lang po natin, ano? Ayan. Sunod ay ang bawang. Ayan. Sunod ay ang honey. Alright. Ayan. Tapos, pagkatapos ng ani, ay ang ating truffle oil. Ayan. Okay. Truffle oil. Tapos sunod ay ang another sesame seeds. I-mix natin mabuti dyan yan. Alright. Okay. Ayun. So tuwing kakain po kayo ngayon yan, kukuha lang po kayo sa mangkok, tapos lalagyan nyo po ng vinaigrette o dressing, ano? Di po pwedeng ilagay doon sa ating mga gulay kanina para hindi po masira. Yung texture, hindi magbabago yung lasa. Ayan. Okay. So ito na po yung ating bagong gawang salad ala magsasakang reporter, no? Ito po yung gulay. Ito lang po yung kanyang dressing. Ayan. So ngayon po ay tikman natin, ano? Kung gaano po kasarap itong ating bagong gawang veggie salad ala magsasakang reporter mula po sa ating bagong harvest na Taiwan pechay o pak choy. Tikman natin. Kuha tayo. Lagay natin dito sa ating plato, no? Yan. Tapos lagyan po natin ng konting vinaigrette o dressing, no? Yan, konti lang po. Ating lalagay. Mix natin mabuti. Ayun. Okay. So,
Ang sarap. Dahil raw po, ano? Ng ating pak choy, Taiwan pechay, lasang-lasa siya.